Sinuri ni Haesong ang natagpuang mga kalansay ng tao, sa ilalim ng sahig ng ballet room. Sa kabutihang palad, hindi totoo ang mga kalansay, at isa lamang replika. May nakita si Haesong na susi sa tabi nito. Biglang dumating ang principal. Nagdahilan si Haesong, na gusto lang nilang alamin kung totoo ang mga kwentong katatakutan sa paaralan. Hindi naman na nagtanong pa ang principal, at pinauwi na sila. Agad na nag-report ang principal kay Chairman Lee. Inutos nito na hayaan lang si Haesong sa mga ginagawa niya, dahil baka may matuklasan siya, na maaaring makatulong sa kanila. Pinuntahan ni Haesong ang kanyang team dala ang susi. Ang disenyo nito ay katulad sa selyo ni Sobyangmon. Ipinapahiwatig nito na mayroong koneksyon ang mga ginto, sa mga kwentong katatakutan sa paaralan. Ang paglutas sa mga misteryong ito, ay maaaring makatulong sa paghahanap ng ginto. Samantala, inireport ng isang intelligence officer, na ang nasirang artifact ay peke. Pinunit ng direktor ang authenticity report para ilihim ito. Muling tinanong ni Haesong si Dongmin, tungkol sa iba pang kwentong katatakutan. Ibinahagi nito ang tungkol sa isang orasan, na tumutunog lamang sa gabi, kapag may taong nag-iisa sa paaralan. Sa tuwing tutunog yun, lumilitaw ang isang pares ng mapupulang mga mata. Habang seryosong nakikinig si Haesong, hinila siya ni Sua palabas. Tinanong nito kung bakit niya kinuha ang ID ng lola ni Dongmin. Nakatanggap pala ito ng tawag, na nagsasabing kinuha niya ang ID. Napagtanto ni Haesong na si Taeso ang nasa likod nito, ngunit nanahimik siya, at hindi ibinunyag kay Sua ang pambubuli na kinakaharap ni Dongmin. Kaya naman sinabi nitong kakausapin siya pagkatapos ng klase. Pagkatapos ng klase, para maiwasan si Sua, nagpadala si Haesong ng mensahe dito. Sinabi niyang kailangan niyang umuwi agad ng bahay, dahil naiwanan niyang bukas ang gas. Pagkatapos ay pumunta siya sa security room, at kinompronta ang security guard. Sinabi niya dito, na alam niyang ito ang umatake sa kanila ng nagdaang gabi. Umamin naman ang gwardya. Ipinaliwanag nito, na nang sinundan nito ang isang ligaw na pusa sa lumang gusali, natuklasan nito ang mga kalansay. Nagtago ito sa ilalim ng sahig, nang makitang may taong paparating. Nang sinubukan nitong tumakas, na-stop ito sa butas, at iyon ang eksenang nakuhanan ni Dongmin. Bumalik ang gwardya kagabi para ayusin ang sahig. Ngunit dahil sa pagkataranta, naibato nito ang martilyo. Napagtanto niyang isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Ipinaalam niya sa gwardya, na peke ang kalansay, kaya nakahinga ito ng maluwag. Naglakas loob si Dongmin na lapitan si Taeso, para bawiin ang ID ng kanyang lola. Sinadyang ihulog ni Taeso ang ID, at tinapakan ang kamay niya habang pinupulot niya iyon. Nasaksihan ni Sua ang pambubuli ni Taeso kay Dongmin, at tinanong kung madalas iyong mangyari. Natakot si Dongmin na magsabi ng totoo. Mayabang namang nagbabala si Taeso kay Sua, na huwag siyang makialam kung gusto niyang maging permanente sa trabaho. Humingi ng paumanhin si Dongmin sa pagkakadamay kay Sua, at nagmamadaling umalis. Pag-uwi sa bahay, naabutan ni Dongmin si Haesong na kasama ang kanyang lola. Kanina, tinulungan ni Haesong ang matanda, na pulutin ang mga nahulog na karton, at inihatid ito pauwi. Binigyan si Haesong ng matanda, ng perang pambili ng merienda, at hiniling na maging mabuti silang magkaibigan ni Dongmin. Ibinigay ni Haesong ang kanyang numero kay Dongmin, at sinabing tawagan siya agad kung may problema. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Dongmin ang magkaroon ng isang tunay na kaibigan. Kinalaunan, nagkita sina Sua at Haesong sa isang convenience store na malapit sa kanilang tirahan. Humingi ng paumanhin si Sua, dahil sa maling panghuhusga sa kanya. Nahihiya ito, dahil hindi nito agad napansin ang problema ni Dongmin. Ibinigay niya kay Sua ang pera mula sa lola ni Dongmin, at umaasang maging isa siyang guro na karapat-dapat sa gayong regalo. Napansin ni Sua, ang pagtatanggal niya ng bean sa kanyang pagkain. Naalala tuloy ni Sua ang isang kaibigan noong bata pa ito, na may kaparehong ugali. Nang pauwi na sila, nakatanggap si Haesong ng tawag mula kay Dongmin. Natatakot ito dahil inaresto ng mga pulis ang lola nito, dahil nakarehistro daw ang matanda bilang operator ng isang ilegal na gambling site. Gumawa ng anonymous post si Sua sa website ng paaralan, tungkol sa pambubuli ni Taeso, at sa isyu ng pagsusugal. Nagdulot iyon ng kaguluhan, at pagkasira ng reputasyon ni Taeso. Sa gitna ng kaguluhan, sinumulang imbestigahan ni Haesong ang kwentong katatakutan tungkol sa orasan. Nang may pasok ang susi na natagpuan niya sa tabi ng kalansay, biglang lumitaw si Chairman Lee. Sinabi niyang masyado lang siyang interesado sa mga kwentong katatakutan. Nag-alok naman ang chairman ng tulong, kung kakailanganin niya. Pagkaalis ni Haesong, sinuri ng chairman ang orasan, ngunit wala itong nakitang kakaiba.
Para imbestigahan ang akusasyon sa online post, ipinatawag ni Chairman Lee ang mga magulang ng sangkot na estudyante. Dahil nakakulong pa rin ang lola ni Dongmin, si Sua ang nagsilbing guardian nito. Sinabi ng ama ni Tae-so na puro kasinungalingan lang ang mga akusasyon at hiniling na ilabas ang katotohanan. Sinubukang manipulahin ni Tae-so si Dongmin. Sa kabila ng panghihimok ni Sua, nag-atubili pa rin si Dongmin na magsalita. Pagkatapos, ay napipilitang idineklara nito na walang katotohanan ang online post, at si Haesong ang tunay na nambubuli sa kanya, hindi si Tae-so. Tinanong ni Sua si Dongmin kung bakit ito nagsinungaling. Naalala ni Dongmin kung paano siya pinagbantaan ni Tae-so nang nagdaang gabi, at nagbabalang mamamatay ang kanyang lola sa kulungan, kapag hindi niya siniraan si Haesong. Gayunpaman, hindi niya iyon sinabi kay Sua, at hiniling sa guro na huwag na lang makialam, para hindi ito madamay. Nang malaman ni Haesong ang nangyari, pinuntahan niya si Dongmin, para alamin kung pinagbantaan ito ni Tae-so. Inamin ito ni Dongmin. Ipinahayag nito ang pagkaawa sa sarili, dahil sa pagiging api. Habang si Tae-so, na maraming ginagawang mali, ay namumuhay ng maayos at masaya. Sinabihan ni Haesong si Dongmin na wala itong kasalanan, kaya napaiyak si Dongmin. Ang hindi nito alam, si Haesong din ay mayroong madilim na nakaraan. Nabuli si Haesong dahil sa pagiging ulila. Ngunit gumanti siya sa mga bully, at siya pa ang naparusahan. Sa kabutihang palad, sinuportahan siya ng kanyang guardian. Nag-homeschool na lang siya para hindi na maulit ang pangit na karanasan sa paaralan. Ngayon na nahaharap din si Dongmin sa katulad na bangungot, hindi niya hahayaang maulit dito ang nangyari sa kanya. Kiniling niya sa kasamahan na alamin ang background ni Tae-so, at ang mga taong nakakasalamuhan nito. Nag-anunsyo ang paaralan na magkakaroon ng isang disciplinary hearing, para ma-expel si Haesong. Sa araw ng pagdinig, tinawagan ni Sua si Haesong, at sinabing dumating sa oras. Kiniling naman ni Haesong, na patagalin ang hearing. Handa na ang mga magulang at guro sa pagdinig. Dahil sa impluensya ng ama ni Tae-so, hindi na nila hinintay si Haesong. Ipinatawag ni Chairman Lee, sina Dongmin at Tae-so. Tinanong ng Vice Principal si Dongmin, kung totoo ang kanyang mga akusasyon laban kay Haesong. Nanindigan si Dongmin na totoo ang mga iyon, kaya napagpasyahan ang pag-e-expel kay Haesong. Bago pa masabi ng Vice Principal ang desisyon, natatarantang tumayo si Sua, at awkward na inalok ang lahat, para mananghalian muna. Sinita siya ng Vice Principal dahil sa pang-aabala niya. Bago maipukpok ang gavel para sa pinal na desisyon, napigil ito ng malakas na ingay sa labas. Matikas na tinanggal ni Haesong ang kanyang helmet, at dinala ang isang espesyal na pasahero papunta sa meeting room. Bago dumalo sa pagdinig, pinuntahan ni Haesong ang opisina ng illegal na gambling site, at kinompronta ang gang leader na si Gu Sangte. Pinilit niya ito, na ibigay ang mga record ni Tae-so. Minaliit ng gang leader si Haesong, sa pag-aakalang isang estudyante lang ito. Inutusan nito ang mga tauhan na turuan siya ng leksyon. Ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Bigla ding dumating ang kanyang team, para tulungan siya. Tinalo ni Haesong ang gang leader, habang kinopya naman ni Mi-jung ang mga kinakailangang impormasyon sa isang USB drive. Inutusan siya ng team leader, na dalhin ang gang leader sa disciplinary committee, bilang testigo. Pagdating sa paaralan, inutusan niya ang gang leader, na ibunyag ang mga aktibidad ni Tae-so sa pagsusugal. Isiniwalat nito, na si Tae-so ay isang VIP member. Hindi lamang ito nangangalap ng mga kliyente, ngunit tumutulong din sa pangunguha at pamamiki ng mga ID, kabilang na ang ID ng lola ni Dongmin. Ikinatuwiran ng ama ni Tae-so, na sakaling mangsangkot ito sa pagsusugal, hindi iyon nangangahulugan na ang anak, ang nambubuli kay Dongmin. Ang kasalukuyang pagdinig, ay tungkol sa kung binubuli ni Haesong si Dongmin, at hindi tungkol sa pagsusugal. Para maiwasang ma-offend ang ama ni Tae-so, sinimulan ng Vice Principal ang muling pag-aanunsyo ng desisyong pag-e-expel kay Haesong. Sa kritikal na sandaling iyon, nakakuha ng lakas ng loob si Dongmin, na aminin na si Tae-so talaga ang nambuli sa kanya, at hindi si Haesong. Ipinakita ni Haesong ang USB at agad ibinigay kay Sua, para ipakita ang ebidensya. Malinaw na nakita sa video, ang pagbibigay ni Tae-so ng ID ng lola ni Dongmin sa gang leader. Dahil sa mga saksi at ebidensya, hindi na maitatanggi pa ni Tae-so ang kanyang mga kasalanan. Sa sobrang galit, sinuntok ni Tae-so si Haesong, na agad namang gumanti. Para maprotektahan ang reputasyon ng paaralan, napilitang i-expel ni Chairman Lee si Tae-so. Pagkatapos ng mga kaganapan, nakokonsensyang humingi ng paumanhin si Dongmin kay Haesong. Naunawaan ni Haesong ang sitwasyon ni Dongmin, at ipinahayag na tinulungan niya ito ng walang pasubali, dahil ipinapaalala nito ang kanyang mga nakaraang pakikibaka.
Kinalaunan, nilagyan ng gamot ni Sua ang mga sugat ni Haesong. Kapwa sila nakaramdam ng kagalakan, matapos ang kanilang tagumpay. Taos-pusong nagpasalamat si Haesong kay Sua. Alam niyang hindi lahat ay may lakas ng loob na ilantad ang mga maling gawain ni Taeso. Naantig si Sua sa mga sinabi niya, at biglang namula, nang kaswal na tinanggal ni Haesong ang talulot sa kanyang buhok. Sa sobrang pagkagulat at pagkaasiwa, nagmadali siyang umalis. Kinabukasan sa paaralan, ipinagpatuloy ni Haesong ang pagsisiyasat sa kwento tungkol sa orasan. Ayon sa kwento ni Dongmin, isang babae ang naiinggit sa kanyang kaibigan, dahil palagi itong nangunguna sa klase. Itinulak niya ang kaibigan mula sa rooftop, na ikinamatay nito. Inakala ng dalaga, na siya na ang laging mangunguna. Isang gabi habang nag-aaral mag-isa sa silid-aralan, tumunog ang orasan pagsapit ng alas 12 ng hating gabi, at kumislap ang mga ilaw. Sa sobrang takot, nagtago ang dalaga sa banyo. Nakita niya ang mukha ng kaibigan na may mapupulang mata, sa ilalim ng pinto. Hindi nagtagal, natagpuan ang kanyang bangkay. Simula noon, nagkaroon ng paniniwala, na dapat iwasan ang pananatili sa paaralan, kapag tumunog na ang orasan. Gamit ang susi, muling sinubukan ni Haesong na buksan ang orasan, ngunit nabigo siya. Nang sandaling iyon, dumating si Yujong, para magdikit ng mga poster at larawan. Tumulong si Haesong sa pagdidikit, at napansin niya ang isang larawan ng orasan, na kamukha ng orasan sa tabi nila. Ipinaliwanag ni Yujong, na ang paaralan ay may kambal na orasan, at ang nasa larawan ay nasa loob ng silid ng Student Council. Sinubukan niyang pasukin ang silid, ngunit pinigilan siya ng Student Council President na si Yena. Nagkaroon ito ng interes sa kanya, nang makita siya nitong pumasok sa paaralan sakay ng motorsiklo. Kaya naman, binilhan siya ni Yena ng regalo. Iminungkahi din itong sumali siya sa Student Council, kung gusto niyang makapasok sa silid na iyon. Pinagsabihan ni Haesong si Yena, na iwasan ang walang kabuluhang paggastos ng pera. Kahit na anak pa ito ng chairman, kailangan itong maging matalino sa paggastos. Pagkatapos, ay nilapitan ni Haesong si Sua para magtanong, tungkol sa proseso ng pagsali sa Student Council. Ipinakita naman ni Sua ang mga kinakailangan. Una, kailangang makapasok siya sa top 10 sa pinakahuling pagsusulit. Pangalawa, ay mangalap ng mahigit 100 lagda. At panghuli, kunin ang pahintulot ng Student Council President. Nagpasya si Haesong na magsimula sa pamamagitan ng pangangalap ng lagda, ngunit si Dongmin lang ang kilala niya sa paaralan. Lumapit ang dalawang lalaki na dating nambuli kay Dongmin. Nanghingi ang mga ito ng paumanhin, nang mapagtantong suportado si Dongmin ni Haesong. Nagboluntaryo ang mga ito, na tulungan si Haesong sa kanyang kampanya. Ngunit dahil sa kanilang pangit na reputasyon, wala silang napapirma. Bumalik ang mga ito na may 3 pirma lang na nakuha. Sinabihan si Haesong ng team leader, na mag-focus na lamang sa kanyang pag-aaral, at sila na ang bahalang mangalap ng mga pirma. Kinabukasan, nagulat si Haesong, nang makitang nag-set up ang kanyang grupo, ng isang support booth. Nag-alok ang mga ito ng libreng sandwich, kapalit ng mga lagda. Sinubukang tumakas ni Haesong para hindi siya mapansin, ngunit nakita siya ng team leader, at itinulak papunta sa entablado. At ubiling sumali si Haesong sa pagtatanghal. Pagkatapos, ay nahihiyang tinakasan niya ang mga nagsisigawang estudyante. Nakakahiya man, ngunit aminado siyang epektibo ang kanilang naging plano. Hindi nagtagal, ibinigay sa kanya ng team leader ang listahan ng nakumpletong pirma. Nakahinga siya, nang matapos nila ang isa sa mga kinakailangan. Nagulat si Haesong sa matinding reaksyon ni Yujong, nang malaman nito ang pagsali niya sa Student Council. Palibhasa ay mababa ang katayuan nito sa Student Council, ayaw nitong makita niya kung paano ito itrato ng mga kasamahan. Nagbanta pa ito na isisiwalat ang totoong katauhan niya, kapag nagpatuloy siya sa pagsali. Samantala, nalaman din ni Chairman Lee ang tungkol sa kwento ng 2 orasan, at ang aplikasyon ni Haesong sa Student Council. Gusto niyang magtagumpay si Haesong, dahil plano niyang pakinabangan ang ginagawang pagsisikap nito. Pag-uwi galing sa paaralan, magiliw na bumati si Yena sa ina, nang makitang nandoon ang prinsipal. Nakiayon naman ang prinsipal, na nagpakita pa ng pag-aalala para kay Yena. Gayunpaman, nang makaalis na ito, naging malamig at seryoso ang mag-ina. Kinakabahang nagpaalam na si Yena para umalis, ngunit pinigilan siya ng ina. Pinilit siya nitong uminom ng gamot. Pilit nitong itinanim sa isip niya, na dapat palagi siyang manguna sa klase. Dahil hindi magawang tumanggi, ininom ni Yena ang gamot, at nagsimulang kamutin ang braso, para maibsan ang pagkabalisa. Samantala, biglang nakatanggap si Haesong ng importanteng tawag mula sa kasamahan. Ipinatawag siya para mag-report sa Reserve Forces Training.
Hindi kasi naipaalam ng team leader sa Ministry of Defense na may kasulukuyan silang sekretong misyon. Kinailangan ni Haesong na magpanggap na may sakit, at tinawagan si Sua para ipaalam dito na hindi siya makakapasok. Naniwala naman si Sua sa kanya, at pinayuhan siyang magpahinga ng mabuti. Binanggit pa nito na bibisitahin siya. Nagpanik si Haesong dahil hindi naman talaga siya nakatira sa address na nakarehistro sa student records. Ang bahay na iyon ay walang kalaman-laman. Kapag bumisita si Sua, mabibisto ang kanyang pagkakakilanlan. Nagmamadali siyang lumipat sa bahay, at agad na humingi ng tulong sa kanyang team leader. Samantala, papunta na si Sua, at darating ito sa loob ng 20 minuto. Mahigpit na inutos ng team leader, na sa loob ng 15 minuto, kailangan nilang pagmukhaing silid ng isang estudyante sa high school ang silid. Nagmamadali silang nanghiram sa mga kapitbahay, ng mga kaldero, kawali, gamit sa banyo, at iba pang mga gamit. Bago pa sila matapos mag-set up, kumatok na si Sua sa pinto. Sa pagkataranta, nagtago ang tatlo sa aparador. Bahagyang binuksan ni Haesong ang pinto, para ipakita kay Sua na ayos lang siya. Mabilis niyang kinuha dito ang lugaw, at umaasang aalis ito kaagad. Gayunpaman, hindi sinasadyang natapon ang lugaw kay Sua. Gusto nitong makigamit ng banyo para maghugas, at hindi ito napigilan ni Haesong. Pagpasok nito, nakita nito ang mga kalat, at nagboluntaryong tumulong sa paglilinis. Hinawakan ni Haesong ang kanyang mga balikat para pigilan siya, kaya nagkalapit sila. May natapakan si Sua, kaya nadulas siya, ngunit mabilis siyang nasalo ni Haesong. Pareho silang bumagsak, at aksidenteng nahalikan ng isa't isa. Parehong magulo ang sitwasyon, sa labas at loob ng aparador. Hindi mapigilan ni Yonghon ang mabahing. Sa desperasyon, hinalikan siya ni Midyung para mapatahimik siya. Sa sobrang pagkabigla, hinimatay ito at bumagsak. Natigilan si Sua nang biglang makita ang tatlong tao na lumabas mula sa aparador.